Barangay LS 97.1. 97.1. Tayo ay forever. 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 Forever! Mga kapuso, paano nga ba lumaya sa lugar na inakala mong magsasalba sa'yo mula sa kasamaan? Paano nga ba kung ang lugar na yon ay ang iyong tahanan? Makakayanan mo kayang tumakas at lumabas sa pinto? Dear Papa Dudut, sa bahay, ayon sa turo sa eskwelahan, ay isang sangtuaryo para sa pamilya, lalo na sa mga bata. Ito ang nagsisilbing proteksyon nila mula sa gulo at karahasan sa labas. Pero paano nga ba kung ito pala ang lagusan patungo sa karahasan, lungkot at pagdurusa? Makakalaya ka pa kaya sa tahanan na sa una ay inakala mong tama? Makakalaya ka pa kaya sa loob ng tahanan na akala mo ay mapoprotektahan ka? Paano ba lumaya? Paano ba makawala? Ako si Josephine at ito ang aking kwento. Ano ba? Sandali lang. Huwag tayong masyadong magalaw. Baka marinig ng anak ko. Nasa kabilang kwarto lang siya eh. Eh ano naman? Magiging dalaga na rin yan. Maiintindihan niya kung anong ginagawa natin. Ay, ano ka ba? Nakikiliti ako dyan. Ang akin naman nito, parang di ka binayaran ng tama eh. Hindi naman sa ganun. Sige na nga. Pero dahan-dahan lang ha. Nakikiliti ako eh. Yan ka na naman eh. Nakikiliti nga ako dyan. Ano ba? Itutuloy ba natin to o hindi? Ibalik mo na lang ang pera ko, tahanap na lang ako ng ibang bayaran. Mama, may kasama po kayo dyan? Ay, wala anak. Binubugaw ko lang yung daga. Nasa kisame kasi. Shoo! Shh! Shh! Pwede po ba ako matulog dyan, Mama? Natatakot kasi ako sa kwarto ko eh. Naku anak, mas nakakatakot dito. May mumu. Oo. Tapos yung yung daga. Baka kagatin ka na lang sa tenga nito. Sige na anak, punta ka na sa kwarto mo. Sige po, Mama. Malaking daga pala. Ano ba? Edad 8 pa lamang ako ay mulat na ako sa ganitong klaseng kabuhayan ng aking ina. Oo, binuhay niya ako sa pagbebenta niya ng laman. Hindi raw kasi siya nakapagtapos ng pag-aaral at walang gustong tumanggap sa kanya sa trabaho, kaya dito na lang siya sa madali at kaya akong buhayin. Palibhasa ay wala akong ama na makakasama niya para tulungan siyang buhayin ako. Ni minsan ay hindi namin napag-usapan kung sino ba si Papa. Lagi na lang siyang nag-iiba ng usapan kapag napupunta na kami kay Papa. Pero balita ko, sa ibang kamag-anak namin ay nabuntis daw si Mama ng isang security guard na kapitbahay niya dati. At nung malaman na buntis na ito, agad itong tumakbo. Kaya heto, kaming dalawa na lang ang nasa mundo namin ngayon. Si Mama na ang naging ama at ina ko. Hindi ko man maunawaan ng lubos ang trabaho niya noong bata pa lamang ako. Para sa akin ay wala na itong problema. Kasi sa tuwing may darating na lalaki sa aming maliit na bahay, ayun nagkakapera siya pangbili ng ulam namin sa karinderya o hindi naman kaya ay pambili ng pudpud na lapis na ginagamit ko sa aking pag-aaral. Siguro ay ayos na rin ito para sa akin nung bata pa ako. Yun ang akala ko. Anak, nakatulog ka naman ba kagabi? Opo. Pasensya ka na anak ha kung maingay si Mama kagabi at si Tito Tito. Tito Ray? Hindi, Tito Ron? hindi rin. Sino po ba yung kasama niyo kagabi sa kwarto niyo, Mama? Basta si Tito mo rin yun. Nakalimutan ko na yung tawag sa kanya. Oh, kumain ka na lang ha. Medyo sunog lang yung itlog. Tanggalin mo na lang yung mga nangingitim sa gilid.
Mama, bukas pala bibili daw po kami ng bentang makapuno candy ni Ma'am Castro. Kailangan daw bumili para may plus points ako. Anong makapuno candy? Aba yung teacher mo na yan, abusado ha. Nung nakaraang buwan, binibentahan ka ng pandikoko na nangangasim na, tapos ngayon naman candy naman. Susumbong ko na yan sa principal nyo talaga. Nung akala niya pinupulot ang pera? Wag na po, Mama. Baka po pagalitan ako nun tapos ibagsak ako sa Pilipino eh. Siya, kumain ka na lang dyan. Gagawa ko na lang ng paraan yung candy na yan. Pwede naman po tayong humingi sa mga tito ko, di ba? Sinong tito? Lahat po ng pinapapasok nyo sa kwarto sa gabi, Mama. Di ba lahat yun, tito ko naman yun? Tapos nagbibigay pa sila ng pera sa'yo. Nakikita ko pa nga eh. Hingi na lang po tayo sa kanila, please. Iba-ibang lalaki gabi-gabi ang dinadala ni Mama sa kwarto niya. Iba't ibang kalabog, langit-ngit at halinghing ang nagsisilbing heliko sa gabi. Parang hindi na nga ako sanay na wala akong naririnig na kung anuman sa kwarto niya pagsapit ng gabi. At lahat ng mga lalaking yon ay kailangan kong tawaging tito. Yun ang sabi ni Mama. Hindi ko na nga maalala lahat ng pangalan nila. Hindi ko na rin maalala ang mga mukha nila kasi minsan ko lang silang nakita at hindi na bumalik kahit kailan. May ganong tito ba? Yung mga tito ng mga kaklase ko lagi nilang nakikita. Kapitsuran pa nila at dinadalhan sila ng pasalubong at regalo lalo na kapag Pasko. Samantalang yung mga titong pinakilala ni Mama sa akin, kay Mama lang nag-aabot ng pera. Kapag tinatanong ko nga sa kanya noon kung kailan ko ba sila ulit makikita, kahit man lang imbitahan sila sa school namin kapag may program, ay umiiling lagi si Mama. Wala na raw siyang balita. Yung iba naman ay sinasabi niya na nasa ibang bansa na raw. Dumaan lang daw talaga sa kwarto niya para magpaalam ng personal. At dahil nga bata pa ako, naniwala ako. Naniniwala ako sa lahat ng sinasabi ng nanay ko. Isang Sabado ng umaga, inutusan ako ni Mama na bumili ng toyo at kamate sa tindahan ni Aling Pining. Doon ay may nagkukumpulang mga babae na kapitbahay namin. May manikurista, may hawak ng kanyang apo, may tumatambay lang talaga at yung isa naman ay hawak pa ang kanyang asong may lahi. Nakatitig ang mga ito sa akin at parang may gustong tanungin. Nang maibigay na sa akin ang sukli at binili ko ay aalis na sana ako. Pero pinigilan ako ng isang matandang babae sa kumpulang yon. Ikaw si Josephine, no? Yung anak ni Nida. Opo, ako nga po. Bakit po? Naku, Ineng, ayos ka lang ba dun sa bahay nyo? Di ka ba inaano ng mga lalaking bisita ng nanay mo roon? Hindi naman po. Hindi nga po ako pinapansin ng mga tito ko na bisita ni Mama eh. Basta paglalabas na sila ng kwarto, umuuwi na rin sila. Mukha naman po silang mababait. Yung nanay mo talaga di na nahiya at natakot sa'yo. Sa posible mangyari sa'yo kapag nagpapapasok siya ng mga customer niya. Customer? Ano po yun? Basta. Sabihin mo sa mama mo, kung hindi pa siya magbabago sa ginagawa niya, magsusumbong na kami sa DSWD niyan. Bakit niyo naman po gagawin yun? Wala naman pong ginagawang masama si Mama. Di mo pa kasi naiintindihan to ngayon. Pero balang araw, Ineng, malalaman mo rin ang totoo. Nagpaalam na ako noon para makaiwas na sa mga ibang sasabihin nila. Habang naglalakad ako ay napansin ko na pinagmamasdan nila ako at inihahatid ng tingin hanggang sa makalayo na ako sa tindahan ni Aling Pining. Nang makauwi ako sa bahay ay inabot ko na kay Mama ang pinabili niya. Sasabihin ko sana kung ano ang mga sinabi ng matandang babaeng yon sa tindahan kanina pero mas pinili ko na lamang na wag na lang dahil mukhang pag-aawayan lang nila ito. Mabilis na lumipas ang oras. At eto, gabi na naman. Nagising ako sa malakas na pagbukas ng pintuan mula sa kwarto ni Mama. Dinikit ko ang tenga sa plywood na naghahati sa aming kwarto na dalawa. Pilit kong pinakikinggan kung may kasama na naman ba ito.
tama nga ako. Narinig ko na naman ang malalim na boses ng lalaking kasama ni Mama na inuutusan siyang mahigana. Panay ang tawa ni Mama. Mukhang nakainom na naman ito. Narinig ko na lang na binagsak nila ang kanilang mga katawan sa kama. Maingay na kasi at marupok ang kahoy na higaan ni Mama, kaya maririnig mo talaga kapag may nahiga o umupo lang dito. Maingay agad. Sana, sabi ko sa isip ko, bigyan sana si Mama ng pera nung tito na pumasok sa kwarto niya para pampagawa ng kama. Naawa na rin kasi ako kay Mama na laging maingay ang kama niya sa tuwing gabi. Parang hindi komportableng matulog doon. Hindi gaya ng sa akin na walang kahit na anong ingay na ginagawa. Nang bahagyang tahimik na ang kwarto niya, umiga na lang ulit ako at saka pinikit ang aking mga mata. Pero bukas pa rin ang aking mga tenga para pakinggan ang impit ng tawa ni Mama na sumasabay sa ingay ng kanyang kama. At unti-unti ay nakatulog na ako ng mahimbing. Dahil sa mga ingay na madalas kong napapakinggan gabi-gabi. Ay anak, gising ka na pala. Halika't sabayan mo na kami ni Tito Jan mo na kumain. Ikaw pala yung nasa kabilang kwarto. Ako si Tito Jan mo. Ako po si Josephine. Anak, may pasalubong ang Tito Jan mo sa'yo. Eto, manika. Kamukha mo, cute din. Wow, ang ganda po! Salamat, Tito Jan. Mama, pwede ko po bandaling to sa school? Papakita ko po sa mga kaibigan ko. Oo naman, pero dalian mong kumain dyan para maaga ka makapasok. Opo, Mama. Tito Jan, kailan ka po ulit dadalaw dito? Di ko pa alam eh. Baka ano? Baka hindi na anak, kasi marami pa siyang gagawin sa ibang lugar. Hindi ba Jan? Oo. Pasensya na, Josephine ha. Kumain ka na muna dyan. Mahuli ka na sa klase mo. Uy, yung anak ng Pokpok andito na oh. Kumusta naman ang nanay mong Pokpok ha, Josephine? Magkano na kaya pera niya? Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Tumabi na sana kayo kasi malilate na tayo. Ang tapang mo naman. Teka lang kasi, huwag kang masyado magmadali. Mahaba pa ang oras eh. Sige na, please. Ayoko makipag... Uy, ganda ng manika mo ha. Uy, wag yan. Bigay yan ng Tito Jan ko. Tito Jan? Nanay mo lang naman ang kamag-anak mo eh. Sino si Tito Jan mo? Hindi marami akong tito at lahat yun kasama lagi ni Mama. Mababait kaya sila. Talaga? Wala ka nga dinadalang ibang kamag-anak mo dito. Kundi si Mama mo na ang pula-pula lagi ng lipstick. Kala mo na pinturahan. Siguro yung Tito Jan mo yun, yung customer ng Mama mo, no? Yuck! Itong manika mo, mas maganda kung iiksian natin yung buhok niya. Parang kay Mama mo. Tapos kulayin natin ng krayolang pulang pisngi niya tapos labi. Para pokpok na pokpok! Wag! Yan. Huwag niyong gawin yan. Parang awan niyo na. Tutuwa ka mo. Yan ang bagay na manika sa'yo. Anak ka kasi ng pokpok! Hindi pa sila nakontento at hinila pa nila ang ulo ng aking manika para kumalas ito sa kanyang katawan. Sobrang sikip na ang damdamin ko sa nakita kong kalagayan ng bago kong manika. Isa-isa kong pinulot ang mga buhok nitong ginupit at pilit na pinupunasan ang pisngi nito at labi na kinulayan ng pulang krayola. Hindi ko ito matanggal sa aking palad kaya ginamit ko ang aking palda para punasan yon pero hindi pa rin matanggal. Kung hindi pa ako tinawag ng aking teacher para pumila na sa flag ceremony, ay hindi pa ako aalis ng aking pwesto. Habang naglulupang hinirang, ay panay ang daloy ng mga luha sa aking mga mata. Hindi ko alam kung ano ba ang nagawa ko sa kanila para ganituhin nila ako. Ano bang kasalanan ni Mama para maggalit sila ng ganito? Mga bagay na hindi matanggap at maintindihan ng mura kong isipan. Agad akong umuwi ng bahay matapos ang klase.
Hindi ko pa rin mabitawan ang manikang gutay-gutay na. Nasa bulsa ko ang ibang buhok nito na ginupit ng mga kaklase ko. Umaasa ako na baka maremedyohan ko pa ito sa pag-uwi ko. Napakaganda ng manikang ito. Hindi ko pa siya nalalaro at ito na nga lang ang kaibigang meron ako pero sinira pa ng mga mapanghusgang tao. Panay ang tulo ng luha ko noon. Hindi ko mapigilan kahit gustuhin ko. At kahit pa ulit-ulit ko nang kinukuskos ang panyo sa aking mga mata, ay parang wala namang nangyayari. Kaya hinayaan ko na lang ang sarili kong magpaanod sa mga luha ko hanggang sa makarating ako ng aming bahay. At doon ay nadatnang ko si Mama. Kaya mas lalong umagos ang hinanakit ko. Dahil sa kanya, nasira ang laruan ko. Oh anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan na yung manikang bigay sa'yo ni Tito Jan mo? Sinira nila sa school. Bakit naman nila gagawin yon? Sino mga yan at isusumbo ko sa teacher mo? Tumahan ka na taayusin na lang natin ang mga… Pokpok ka ba, Mama? Ano? Sino nagsabi sa'yo niyan? Lahat sila. Lagi ko naririnig na pokpok ka raw at hindi ko totoong tito ang mga bumibisita sa'yo. Anak, wag kang makikinig sa kanila ha? Kay Mama ka lang maniniwala ha? Lahat sila pare-pareho ng sinasabi. Pokpok ka raw, Mama. Pokpok! Anak! Ayoko na sa'yo. Bigay mo na lang ako kay Papa kasi siya hindi ganon. Ikaw oh! Lumipas ang mga taon at heto, ganap na akong dalaga at hindi na natutuwa sa mga manika. Ganap na akong dalaga at hindi na ako inosente tulad ng dati. Ngayon ay klaro na sa akin lahat-lahat sa mundong ito. Lalo na sa mundong ginagalawan namin ni Mama. Alam kong pokpok siya. Ginagamit ang kanyang katawan para magkapera ng mabilisan. At dahil dito sa kaalaman kong ito ay unti-unti na akong napalayo kay Mama. Hindi na kami katulad ng dati. Hindi ko na nga maalala kung kailan yung huling beses na nagsabay kaming kumain sa mesa. O kaya naman ay yung kinumusta niya ako. Lagi ako nagpapahuli sa uwi sa gabi mula sa fast food na pinagtatrabahuhan ko. Diretso kaagad ako sa kwarto pero imbis na makatulog ako ay mas lalo lang ako napupuyat dahil sa mga parokyano ni Mama. Hanggang ngayon, talagang hindi pa rin siya natitigil sa trabaho niyang yon. Kung dati, pangheli ko sa gabi ang mga tunog na naririnig ko. Ngayon naman dahil alam ko na ang katotohanan, nagsisilbi na itong tunog mula sa impyerno. At pasong-paso na ako. Sa tuwing kinokompronta ko siya sa mga nangyayari sa kwarto niya, ang dami niyang palusot papadudot. Kesyo inaayos lang daw ng karpentero yung dingding kasi marupok na o kaya naman ay nagbubutas ng lalagyan ng picture frame. Ang akala niya ay tanga pa rin ako. Akala ba niya ay 8 taong gulang na batang babae pa rin ako? Iba rin talaga siya. Pinilit kong itulog na lamang ang lahat kahit rinding-rindi na ako sa kama niya na kanina pang nag-iingay. Sana man lang ay binigyan siya ng malaking pera ng customer niya para mapagawa na niya ang kama niya at hindi na ako maistorbo pa. Mag-uumaga na nang nakatulog ako. Malamang ay umalis na yung lalaki. Pero nagulat na lamang ako nang magising ako bandang 9:00 ng umaga nang madatnang ko sila sa hapagkainan. At nang tingnan ko ang lalaki, para akong bumalik sa pagkabata at naalala ko kung sino to. Ang unang customer na pinakilala sa akin ni Mama. Ang unang customer na nagbigay sa akin ng manika at pinaniwalaan kong tito ko siya. Si Tito Jan. Si Jan. Anak, naku, buti gising ka na. Sa tingin mo ba nakatulog ako? Anak, ano kasi, may bisita kasi tayo. Naaalala mo pa naman siya, di ba? Hello Josephine, ang laki mo na. Naaalala mo pa ba? Siya yung nagbigay sa'yo ng manika nung 8 years old ka lang, di ba? Sayang nga lang at nasira agad. Mga impact ng kaklase mo talaga.
Huwag yun na pong ipaalala sa akin yon. Tapos na yon. Nakwento nga sa akin ng mama mo yung Josephine huli kami nagkita. Kaya sabi ko, kapag dadala ulit ako sa mama mo, dadalang kita ng mas magandang manika. Ayan! Naku, ang ganda anak. Mas maganda kaysa dun sa nasira. Mas makapal at kulot ang buhok. Blondie! Oh, kunin mo na. Pasalubo ko talaga sa'yo yan. Matagal-tagal din nung huli kita nakita. Sige na anak, kunin mo na. 18 na ho ako. Hindi na ako bata. Bakit kailangan niyo pa akong regaluhan ng ganyan? Kapalit nung nasira manika mo. Maraming bagay ang nasira dito sa bahay na to. Mapapalitan mo ba lahat yon sa tingin mo? Hanggang sa pagpasok sa trabaho ay bad mood ako. Napansin na yon ng mga katrabaho ko pero hindi na sila nagtanong pa. Tahimik ako magdamag at mula noong nakita ko ang mukha ng Tito John na yon, biglang bumalik isa-isa lahat ng mga alaala ko nung bata pa lamang ako. Noong inosente pa lamang at wala pang kamuwang-muwang sa mga pinaggagawa ni mama sa buhay niya. Matapos ang trabaho ko, imbis na umuwi ay nagtungo ako sa pinakamalapit na kapihan. Nagpalipas ako ng oras. Umaasa na mahihimasmasan at mawawala ang sama ng loob ko pero ang labo nito. Sumakay ako ng jeep at nagpababa sa Children's Park at doon ay nag-ikot-ikot. Madilim na at wala ng tao sa paligid. Ito yung kailangan ko, yung mapag-isa. Pero bago pa man ako makahanap ng mauupuan, ay bigla na lang sumulpot ang guard at sinabihan ako na huwag mag-pick up ng customer doon. Naginit ang mukha ko sa mga sinabi niya. Anong akala niya sa akin? Pokpok katulad ng nanay ko? Hinampas ko ito ng bag at saka tumakbo. Hindi na ito nakahabol pa dahil marahil ay nabigla sa mga ginawa ko. Nang makalayo na ako ay saka na ako naglakad patungo sa paradahan ng jeep para makauwi na sa amin. Wala na rin namang ibang pupuntahan. Hindi ko na rin alam kung saan ako pwedeng pumunta para matakasan ang problema ko kay mama. 11:00 na ng gabi nang makarating ako sa bahay. Akala ko ay payapa na ako makakapagpahinga pero nagulat ako nang makita ko si Tito John. Nakabukas ang ref at kumukuha ito roon ng tubig. Talaga bang hanggang ngayon ay nandito pa rin siya? Nagkatinginan kaming dalawa pero agad akong umiwas ng tingin nang mapansin kong kakaiba na ang tingin nito. Hindi naman ito lasing at bagong ligo pa nga ito. Inagilap ko ng tingin ang sala para tignan ko nandun si mama pero wala ito. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Para akong kinabahan at hindi ko alam. Hawak ko ang aking bag at handa akong ipukpok ito sa ulo niya tulad ng ginawa ko sa guard kung sakaling magkamali ito. Pero mukha namang hindi ito lalapit sa akin. Nagbaba na lang ako ng paningin at saka dali-daling tumakbo papunta sa kwarto ko. Pero agad ako nitong pinigilan. Hinawakan nito ang aking braso at saka ngumitin na akala mo ay nakakaloko. Dalagang-dalaga ka na. Bitiwan niyo nga ako kung ayaw niyo sumigaw ako rito. Kalma ka lang. Wala naman akong gagawin sa'yo eh. Huwag nga akong hawakan. Naalala ko pa nung una kita makita. Sabi ko pa sa mama mo, lalaki kang maganda tulad niya. Baka nga mas maganda pa eh. At tama ako. Tignan mo, mas maganda ka pa kaysa sa nanay mo. Pati ang hubog ng katawan mo, sobrang sexy mo. Isa pang pambabastos mo, makakatikim ka na sa akin. At ano naman ang matitikman ko? Bastos ka! Huwag mo nga ako igaya sa nanay ko. Hindi naman kita ginagaya sa kanya. Ikaw naman, malayong-malayo ka sa kanya. Kutis mo pa lang, ang kinis na. Bitiwan mo nga ako! Shhh! Huwag kang maingay. Alam mo, pwede naman natin ito pag-usapan. Mabilis lang to. Anong pag-uusapan? Alam mo kasi, sawa na ako sa nanay mo eh. Kahit madilim, kitang-kita ko na yung kumukulubot na balat niya. Di tulad mo, kahit tingin lang, alam kong makinis na. Huwag mong idikit sa akin yung mukha mo. Magkano ka ba? Anong nangyayari dito? Nida, huwag kang mag-isip ng kung ano. Bakit kayo magkadikit na dalawa? Anong ibig sabihin nito? Ma, kasi itong si... Inaakit ako ng anak mo. Pambihira.
Nagpapabayad sa akin. Ang kapal na mukha! Sabi ko ayoko nga kasi ikaw Nida yung gusto ko at bata pa siya para sa akin. Pero siya tong nagpupumilit kasi kailangan daw niya ng pera. Totoo ba to, Josephine? Kahit kailan, hindi ako nagsinungaling sa'yo Nida, alam mo yan. Ang anak mo masyadong rebelde. Magtataka ka pa ba? Josephine? Hindi ako bayaran na tulad mo, Ma. Maniniwala ka ba sa kanya? Suklam na suklam ako ng gabing yon. Nanginginig ang aking katawan dahil sa galit. Ang kapal talaga ng pagmumukha nitong lalaking ito. Nakita ko sa itsura ni Mama na alanganin nito sa paniniwalaan kung sino sa amin ang nagsasabi ng totoo. Anak niya ako pero nag-aalangan pa ba siya sa akin? Oo, nagre-rebelde ako pero hindi ako aabot sa ganitong punto na gagayahin ko ang pamumuhay niya. Natahimik kami marahil ng ilang minuto. Kitang-kita ko ang pagpapawis ng nakakalbong ulo ni Tito John. Panay ang punas nito sa kanyang pasmadong palad. Hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi pa ba ito sapat para makita ni Mama na siya talaga ang gumawa ng paraan para gawan ako ng masama? Hindi pa ba halata sa reaksyon at sa galaw niya? Maya-maya pa'y hinila ni Mama si Tito John palabas ng bahay nang hindi man lang nagpaalam. Sinilip ko sila sa bintana at nakita kong mahinahon silang nag-uusap. Hindi ko alam kung napapaniwala na ba niya si Mama sa mga kasinungalingan niya, pero agad akong nanghina nang makita ko naghahalikan at nagyayakapan pa ito. Lumakad pa sila ng konti at saka pinara ang taxi para masakyan ni Tito John. Napailing na lamang ako sa galit. Maya-maya pa'y pumasok na si Mama sa bahay at doon ay nagsimula na ang komprontasyon naming dalawa. Anong sinabi ng demonyong yun sa inyo? Matulog ka na. Maaga ka pa bukas. So mas naniniwala ka sa kanya? Ganon? Sumagot ka, Ma! Hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Anak mo ko, di ba dapat ako ang paniwalaan mo? Sa mga nangyayari sa atin itong nakaraan, sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Galit ka sa akin. Pakiramdam ko tama si Jan eh. Ginagawa mo to siguro para magkaroon ka ng pera. Siya ang gusto magbayad sa akin para sa isang gabi. Ayoko, Ma! Pilit nga ako tumatanggi sa kanya eh. Hindi ko kailangan ng pera para magpababoy sa kanya tulad ng ginagawa mo. Hindi ako katulad mo. Marangal ang trabaho ko. Kung di pera, baka naman kailangan mo lang ng paraan para makaganti sa akin. At yun ay akitin si Jan. Alam mong malaki siyang magbigay ng pera. Posibleng hindi mo naisip yon. Uulitin ko ha. Hindi ako baboy na katulad mo. Suklam na suklam ako sa ginagawa mo at pinangako ko sa sarili ko na hindi ako gagaya sa'yo kahit mawalan pa ako ng pera. Baboy ka, Ma! Baboy! Oo, baboy na akong baboy. Pero tandaan mo, yung perang kinita ko habang binababoy ko ang sarili ko ang dahilan kung bakit buhay ka pa rin hanggang ngayon. Kung bakit nakakatikim ka ng masasarap na pagkain ng bata ka pa lang at nakakabili ng mga damit tulad ng ibang bata. Kaya sino ka para husgahan ako? Inilabas lang kita dito sa mundong to na walang kahit na ano! Yun na nga eh! Sana hindi mo na lang ako inilabas sa mundong to! Sana pinatay mo na lang ako habang dugo pa lang ako dyan sa tiyan mo kasi ginawa mong miserable ang buhay ko nang hindi ko nalalaman! Baboy ka, Ma! Baboy! Yun na ang huli naming pagkikita at pag-uusap ni Mama. Hindi ko na hinintay pa na magsalita pa ito, Papa Dudut. Agad-agad ako nag-impake at umalis sa bahay na yon. Hindi niya ako pinigilan. Hinayaan ako nito at sumigaw pa bago ako umalis. Sige, umalis ka. Buti nga yan kesa agawan mo ako ng customer ko sa bahay ko. Mas lalong nag-init ang aking pakiramdam sa sinabi niyang yon na mas lalong naging dahilan para ituloy ko ang aking planong magpakalayo-layo na sa bahay na yon. Yung bahay na naging dahilan para masira ang aking pagkabata. Yung bahay na akala ko'y magiging proteksyon ko at magbibigay sa akin ng saya. Sa huli ay kabaliktaran pala ang lahat-lahat dahil ginawang impyerno ni Mama ang loob ng aming bahay. Na siguro kapag tumagal pa ng konti ay masusunog na ako. Hindi madaling gawin ang lisanin ng ina ko, siya na lang ang pamilya ko. Pero kung ito ang makakabuti para sa akin, ito ang gagawin ko dahil ayokong magpahila sa kanya sa butas ng impyerno.
Ako po si Josephine. Katulad mo rin ba ang aking kwento? Paano ka lalaya ngayon? Naisip mo na ba kung paano? Nagmamahal ang inyong kapuso at kabarangay, Josephine. Forever.